may squared pati yung variable na meron siya. Basta yung may x squared, tapos kung ano yung variable na yun, i-isolate mo siya. Sa case na to, meron tayong x squared. Meron ditong 8x negative. So yung 15, ilipat natin sa kabilang side. So magkakaroon tayo ng y minus 15 equals x squared minus 8x. So okay lang to guys kung unahin mo siya dito mo siya ilalagay as x squared minus 8x. Pares lang naman kasi yun. Kung saan mo siya ililipat. Pares lang yun. Huwag kang malilito dun. So, sa case na to, kailangan natin ito i-completing the square. So, maalala, magkakaroon tayo ng y minus 15. Magkadagdag tayo dito. Then, dito naman sa case na to, anong magiging ilalagdag natin sa blank? Wala, si Casey Tandingan pala to eh. Ikaw ba yan, Casey? Ay. So, nang idadagdag natin dito, para maging perfect square na siya. So, that is... Ay, si Adi sumagot. Very good. So, magiging 16. That's correct. So, madali na lang yung guys, no? Nagigets mo ako, Kasi yung negative 18 natin, negative 8, divide 2, magiging negative 4. Baka nalito eh. So, magkakaroon tayo ng ganito, diba? So, yung b natin, that is negative 8. So, negative 8 divide 2, magiging negative 4. Then square natin yan, magiging 16. So maglalagay tayo dito ng 16 parehas para balance pa rin yung equation. So sa case na to, i-add na natin to. So magkakaroon tayo ng y plus 1. Then yung kabilang side is x minus 4. Kung ano yung nandito sa loob. Then square natin. Yan. So meron na tayong vertex. So ano yung vertex natin? Ay! Standard form na to by the way. Yun lang pala yung pinapakuha mo. Pero syempre gagawin natin lahat ng available dito. So standard form, ito yun. So ano yung vertex natin? Grabe naman yan, minamura tayo guys. Ni meow 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 meow. Negative 1, mali. Mali nga ni. Diba ang vertex HK? Wala akong ganyan. Si engineer, mayroon. Ano yung vertex natin dito? That is for negative 1. Diba sabi natin meron tayong tawag dito? HK. So yung H sa X yun, tas yung K sa Y. So ito yung H natin. So magiging positive yun. Magkapalit lang yun ng sign. Sana intindihan nyo na. Andito si Matinthusiast guys. PayPal. Subscribe na kayo guys sa aking channel. Baka naman. So sa case na to guys. Ayan. Nag-live ako dun. Anyways. Bago dito. So kunin natin yung opening. Opens what? Opening. Saan to naka-open? Open IML. Very good. So magiging opens upward. Bakit? Kasi nga yung x yung may squared. Di ba sabi natin last time, kapag yung x yung may squared, it's either upward or downward. Grabe naman Sir AJ. Yan. Then kapag naman yung coefficient ng y natin dito guys is positive, hindi upward yun. Then kapag negative is downward. Tandaan guys naka-parenthesis to kasi ito yung pair ng y natin. So ibig sabihin 1 na yung nakalagay dito sa labas. Grabe naman si Idol. Pero alam ko nagigets yun. So meron tayong opens upward. Then kunin natin yung value ng p. So 4p equals what? Saan natin i-equals yung 4p? Sa? Bakit 4? Mamaya. So 1. Kasi diba dito yung kinukuha yun? Dito sa gilid. Nung walang squared. So kung wala ka nakikitang number dito, that is 1. So big sabihin, magkakaroon tayo ng p which is equals to what?
1/2? Ala, bakit 1/2? That is 1/4. Di, okay lang yun. Basta nagkakaintindihan. Gets mo yun na? Kasi 1/4, divide lang naman to by 4. So, magiging 1/4 yun. Dapat gets yan. So, meron tayong vertex, meron tayong F. Yan. Kung natin focus. So, yung focus, remember, titingin ka sa vertex, then, dahil alam mo na yung opening is upward. So, pag nagkuha tayo ng guide, as kunyari, ganito. Pag in-wrap mo kasi yung opening, something ganito yung magiging tsura ng wrap mo na guide lang to, kasi upward siya. Ayun. So, ibig sabihin dito yung focus. So, dahil nandito yung focus, guys, ibig sabihin, sa vertex natin, yung gagalaw yung -1. So, kumbaga, magkakaroon ka ng H, then yung K plus P natin. Ito yung formula niya. Kasi dito gagalaw eh, kasi nasa taas, nasa vertical yung F. Then, ibig sabihin, kung nasa horizontal, yung gagalaw yung H. So, lagay lang natin yung H, which is 4. Then, yung K natin is -1. Then, yung P natin is 1/4. So, from here, ano yung magiging value na, ano yung ordered pair natin? So, ano ba yung -1 plus 1/4? Hindi ko yan alam, math enthusiast. Pang mahinaan lang ako eh. Pang malakasan yan. Simpleng mamamayan lang nga ako eh. Ito guys, ano na to? Nice try, pero mali. -5/4. Mali. Ano dapat? Yung ordered pair. Yung ordered pair natin guys. -1 plus 1/4 lang oh. Kasi kailangan natin na ito eh, para mag-wrap natin siya ng maganda. Ayun, that is -3/4. Dapat gets yun na. So, meron tayong focus. Okay? 4 and -3/4 yan. So, sa case na to guys, alam ko naintindihan yon. Sunod natin yung directrix. So, yung sa directrix naman guys, kung nagdagdag ka ng P sa K, magbabawas ka naman ng P para makuha yung directrix. Ibig sabihin, equation siya. So, remember, kung ito yung guide natin, so, ibig sabihin, ito yung magiging directrix natin. Ibig sabihin ulit, puro na lang ibig sabihin. Ang dami ng meaning na ito. So, ito guys, tumama yung directrix natin sa y-axis. So, yung magiging value is y equals yung yung k natin is -1. Magbabawas ka lang ng p. Ayun naman yun. Kung nagdagdag ka sa focus ng p, sa directrix magbabawas ka ng p. So, big sabihin, magkakaroon ka ng y equals -1, then yung p natin is 1/4. So, ano yung magiging equation ng y natin? Ano na yung magiging equation? Y equals ginawa na tayong radyo guys. So, magiging -5/4. Sana gets yun kakanta ako. ML. So, yung directrix natin. Sana nag-gets pag may nag-send, chok. Ano yun? So, ito na siya. Tingnan mo lang siya sa guide mo na na graph kung ano yung gumagalaw. Alam ko naiintindihan yun guys. Then pagdating dito, kunin natin yung latus rectum. So, yung length ng latus rectum, length. So, actually, yung formula naman yun. That is for absolute value of 4p. So, alam natin yung p. That is 1/4. Ay, parenthesis na guys. So, basically, ang kakalabasan nito is 1 na lang. Ito yung latus rectum natin. Kasi nga sabi natin guys, yung latus rectum, kung yung nakalagay dito, yun na yun eh. Dapat. Hindi pwedeng nandito is 1, ang makakuha mo dito is 2. So, mali yun. Dapat kanina nakalagay dito
siya yung lalabas dito sa latus rectum mo. Distance yun ng dalawang endpoints ng latus rectum ha. Then kung nakuha na natin yung latus rectum, balik tayo sa endpoints. Ay, punta tayo sa endpoints pala. Endpoints of latus rectum. Nakabisado ko na lang to, kakapagawa niyan. Natutuwa kasi nakabisado ko na eh. Always bababa yung 4P. Opo. Kasama yun sa formula guys nung paano makuha yung P. Lagi siyang 4P equals kung ano yung nakalagay dito na number. Hello, good evening. Blueberry. So ayun guys. So meron tayong endpoints. So sabi natin, ang papokusan mo dito guys yung focus. Kasi yung endpoints natin, mapapansin mo, nandito siya sa may focus, 'di ba? Kapantay siya ng focus. So ito yung gagamitin mong guide instead na yung vertex. So remember, yung point ng focus natin, lagay lang natin dito para hindi tayo maguluhan. So yung focus, that is 4 and negative 3/4. So nasaan ba gumalaw yung endpoints? Di ba pag ganito gumalaw? So kapag pag ganito gumalaw guys, or horizontal gumagalaw yung point, dito ka magdadagdag. Kasi pag dito siya sa vertical, katulad sa focus natin, sa vertex tayo nag-start, then umangat siya, yung K yung gagalaw. Sana clear yun na. Paulit-ulit na lang tayo dun eh. Alam ko gets yun. So meron tayong F, E, yung endpoints. So dito gagalaw, 'di ba? So yung 4 natin, magdadagdag bawas lang tayo ng 2p kasi dalawa yung endpoints natin. So ni-note ko lang yung endpoints as letter E. Then ikakopy lang natin negative 3/4. Nakakuha? Gets yun. So magkakaroon tayo ng value ng E natin as, then yung P is 1/4, remember? So magkakaroon tayo dito ng 4 plus minus 1/2. Then yung 3, negative 3/4. Yan. So ano yung dalawang endpoint natin? So from here guys, ano yung E1 natin? Then yung E2. Ano yung endpoint 1 natin? Yung positive muna. So kung meron tayong 4 plus 1/2, ano yung, ano yun? Simplified form. Anong lesson? This is parabola guys, pang grade 11. Pero pwede mo siyang pag-aralan kung trip mo. So magkakaroon tayo ng 9/2. That's correct. Tama ba? Ala, kakapost ko lang nun. Meron na ako nun. Ano? Magiging 9/2 siya. Then ito magiging negative 3/4 lang. Ito yung isang ordered pair natin. Then sa case naman ng 4 minus 1/2, anong kalalabasan? Meron na ako nun blueberry. Kakapost lang nun, nakapost na yun ngayon 9 PM sa dito. Magiging 7/2. So that's correct. Kaka-live ko lang nun kanina. Bago ako mag-live dito. Anyways. So meron na tayo na ito guys. Then kung nahihirapan ka sa fraction, you can convert it into decimal. Diba sabi natin. So basically guys, itong 9/2 natin, pwede itong maging 4.5. Tama? Then itong 7/2 natin magiging 3.5. Yung 3/4 basically, ito is negative 0.75. Then ito rin negative 0.75. So kung nahihirapan ka sa decimal, you can convert that as decimal, no? Ano na, okay na. Ayun na, meron tayo na itong endpoints, meron na tayong focus, then meron tayong vertex. Pwede na yun i-graph. Kasya ba yun? 4 negative 1. So 4 negative 1 nandito lang. Then open upward. Sige, lagay natin dito. So sa graphing guys, una mong ipa-plot yung vertex ha. So yung 4 negative 1 lalagay natin yan.
So, 1, 2, 3, 4, and negative 1. Nandito yung vertex natin. Then, as for the focus, sabi natin yung endpoints nun is 4, negative 3, 4, or yung ordered pair niya. Yung coordinate is 4, negative 3, 4. So, that is 4 and negative 0 point. Ala, parang mali ako. Ba't negative? Di ba upward yung graph may mali? Ala, hindi na ako marunong. Tama naman yung explanation ko ah. Ala, bakit nasa baba yung focus? Saan may mali? May mali guys. Saan may mali? Ala, hanapin nyo nga may mali. Pero tama yung explanation ko, alam ko eh. Diba 4 negative 3? Ay, tama pala guys. 1 pala to. Hindi kasi hindi ko nilagyan ng number eh. So, tama yung guys pala. So, diba ito 0.5? Tapos, ito is 3.4. 3/4. So, nandito lang yung focus natin. Dito lang pala. Hindi, tama. Dat pala, nilakayan ko pa. Akala ko mali eh. So, ito yung negative 2 natin. Sa baba. So, remember, meron siyang negative 5/4. So, ito guys is malilit kasi yung yung pagka-plot ko. Basta. Ito magiging negative 1.25. Pag kinonvert mo to sa decimal. Kasi magiging 1 and 1/4 to eh. So, yung 1/4 is 0.25 yun. Basta. Gets yun? So, ibig sabihin, kung meron kang negative 1.25, ito yung negative 1 natin. Ito negative 1.5 na siya. And dito yung 0.25. So, dito may ilalagay yung directrix mo. Yan. Ayan na. Gets na yun. So, ito yung focus. Doon naka-open yung parabola. Directrix na sa likod. Kunin natin yung endpoints. So, yung endpoints natin. Opo. Ganon yung value niya, yung focus tsaka vertex, pati yung directrix. Nasa pagitan yung focus and vertex, then yung directrix to vertex, same siya ng distance kasi nga nagdadagdag bawas ka lang naman kung ano yung P natin. Pag sa focus, nagpa-plus, pag sa directrix, nagpo-minus. Anyways, kaya pares lang sila ng distance. Asan na ba? Yun. Directrix ay yung endpoints that is 4.5. So, ito yung 4. So, let's say ito yung 5 natin. So, ito yung 0.5. Dito yung endpoints natin na E1. Then, as for kabila, 3.5. Then, yun. Ito yung 3.5 natin. Yan. Okay, nag-graph na natin. So, then, ayun, basic. So, ganun siya ginagawa, guys. Alam ko mahirap yan. Ay, madali lang yan. Review na lang naman to. Ayun siya Then yung meron pa palang kulang, axis of symmetry. Axis of symmetry naman guys, kung saan nahati yung graph mo, actually makikita mo to sa vertex. Kung yung vertex mo ito, then ito yung pagitan nila. Ito yung nahati nila. So mapapansin mo, yung kapag x squared, nasa x din yung axis of symmetry, yung equation niya. Kapag y squared, nasa y din yan. So, di ba x squared to? Ibig sabihin, x equals kung ano yung x value ng vertex mo. Yun lang yun. Gawin lang yung kadali. Ano pa ba? Axis of symmetry. Ayun na, ito na lahat.